Hindi talaga tinatantanan ng mga nagpapakalat ng fake news ang Queen of all media na si Kris Aquino. Muli na naman kasi itong iniintrigang sumuko na at tuluyang pumanaw dahil sa iniinda nitong sakit. To the rescue naman ang kaibigan ni Kris na si Dindo Balares para pabulaanan ang mga kumakalat na issue. Sa kanyang Instagram post kamakailan, ibinalita niya ang kasalukuyang kalagayan ng TV host actress kalakip ang pahayag na buhay pa ang kaibigan. Anya, marami ang nag-aalala ngayon sa lagay ng Queen of all media dahil nagsimula na naman ang pagpapakalat ng maling impormasyon na pumanaw na ito. May kumontak pa nga sa kanyang kaibigan mula sa international news kung totoo nga ba ang mga nababasa sa social media. Sa beach po nakatira si Kris Aquino. Yan ang latest update para sa mga nagmamahal, nag-aalala at patuloy na nagdarasal para sa kanyang kalusugan. Marami uli ang worried dahil hindi napapagod ang mga gumagawa ng fake news tungkol sa kalagayan ni Kris. Katunayan, kumontak na pati kaibigan kong international news ang work kung totoo raw ang mga nababasa niya sa social media. Nakita ko lang sa Facebook. Sabi ni Kris Aquino, critical na po ako. Tapos may nag-post, she stopped fighting. In coma ba siya? Message niya. Kung ang friend ko nga na media veteran muntik pang mapaniwala ng fake news, di lalo na ang netizens. Mas pinipili muna sana ni Kris na manahimik, pero may mga nagsasamantala namang gumawa ng fake news tuwing walang anumang balita tungkol sa kanya. Kailangang mag-post ng totoo. Katotohanan lang ang panlaban sa fake news at kasinungalingan. Nakatira at matagal mananatili sa naturang private beach si Kris. I am staying here until my tolerance trial, kwento niya last week. Kuya Dindo, I am breathing and sleeping well. My BP is behaving, message naman niya ito kagabi. Mulit-muli, maraming salamat po sa patuloy na malasakit at pagmamahal kay Krissy. Post ni Dindo sa kanyang IG account. Matapos nga ang ilang taon ng pakikipaglaban sa iba't ibang autoimmune diseases, pinili ni Kris Aquino na manirahan sa isang pribadong tahanan sa tabing dagat upang makamit ang mas payapang pamumuhay at mapabuti ang kanyang kalusugan. Ayon sa ulat, si Kris ay kasalukuyang naninirahan sa isang pribadong beach property. Sa kanyang pananatili roon, ibinahagi niya na mas maayos ang kanyang paghinga at tulog na malaking tulong sa kanyang kondisyon. Sa isang social media post, ibinahagi ni Kris ang kanyang pasasalamat sa mga kaibigan at taga-suporta at binanggit na matagal na niyang pangarap ang manirahan malapit sa dagat dahil sa positibong epekto nito sa kanyang kalusugan. Ang desisyong ito ay bahagi ng kanyang patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang kanyang kalusugan sa gitna ng kanyang laban sa siyam na autoimmune diseases. Sa kabila ng mga hamon, patuloy na nagpapakita ng katatagan si Kris at nagpapasalamat sa patuloy na suporta ng kanyang mga tagahanga. Tungkol po kay Miss Kris Aquino. Marami kayo na nakikiusap sa akin na kung maaari ay tulungan ko si Miss Kris Aquino. Maniwala po kayo at hindi. Gusto ko po siyang tulungan, pero maraming bagay po ang kailangan at nakasalalay bago ko siya matulungan. Hindi po yun ganun-ganun lang na pagka merong nag-request o nagsabing tulungan mo si ganito ay ganyan, maaari ng pakialaman. Una sa lahat, hindi naman po siya nanghihingi ng tulong. Hindi po ako maaaring makialam sa kahit na sinong tao na basta-basta na lang gagawa ng mga bagay na hindi nila alam. Pangalawa, meron pa rin po akong kailangang malaman tungkol sa kanila na personal. Pangatlo at higit sa lahat, mas nakabubuti kung personal. Kaya yung mga nag-uutos po sa akin na basahin nyo nga ako sa pamagitan lang ng text o gusto kong malaman ng sakit ko dahil nag-message lang o may ipahahanap sa aking aso o pusa na nawala, hindi ko po kayo kilala. Hindi po ganun yun. Kahit po yata si Superman, hindi magagawa iyon. Na
ibibigay nyo lang yung inyong text sa akin o yung messages na hindi naman detalyado. Hindi po ganun yun. Maraming dapat isaalang-alang. Maraming mga bagay na inihahanda bago gawin yon. Unang-una na yung pagdadasal, paghingi ng permiso dun sa inyong mga gabay, mga espiritual na gabay. Hindi po maaring basta padalos-dalos. Kailangan po ng respeto. Ang kakayahan po ng mga katulad ko at ng mga tinuturuan ko, yung mga estudyante, ay napakalaki ng katapat na responsibilidad. Lahat po ng mga estudyante kong tinuturuan, lalo na yung pagkagagaling na ang bilis matuto, ay mulit-muli kong pinangangaralan. To always ask permission, to have pure thoughts, to pray for the person that you want to help. Kasi hindi po basta-basta ginagamit ang kakayahan ng astral travel o remote viewing nang walang kahalong paghingi ng pahintulot dun sa taong pupuntahan. Paghingi ng tulong sa kanilang espiritual na gabay at pagdarasal na kami o yung katulad ko ay gabayan ni Ama at pahintulutang gawin ang pagtulong. Kasi at the end of the day, pagdating po sa dulo, ang totoong may karapatan lamang at ang totoong may desisyon lang kung gagaling ang isang tao o hindi ay si Ama sa langit. Siya lang po. Siya lang po. Dahil ang mga karamdaman ng mga tao, kung minsan po, ay talagang darating at nakatakda. At hindi kahit anong gawin ng kahit na sino na gustong tumulong ay walang magagawa. Pero para po kay Miss Chris Aquino at sa mga katulad niya, palagi ko pong ipinagpipray. I always pray for them. I pray for all the patients, my patients. And I pray for Miss Chris because I know how difficult it is. I have had quite a few patients na autoimmune ang problema. Alam ko kung gaano kahirap gamutin. Napakabata pa ni Miss Chris Aquino para pagdaanan niya mga pinagdadaanan niya ngayon. Salamat na lang siya sa Diyos at siya'y binigyan ng kakayahang magkaroon ng sapat na pera para gamitin at maipambayad sa mga kwalipikado at pagkagagaling ng mga doktor. Balansyado po talaga kahit na papano. Maganda ang kanyang kinaroroonan. Ipagdadasal ko po siya. Yun lamang po ang pwede kong gawin. Sana po, yung mga gustong tumulong, ipagdasal na lang po ninyo siya. Pagpaumanhin na po sa inyo dun sa mga, ang dami niyong nag-request, ang daming nagmamahal sa kanya. I'm really sorry kung hindi ko po matulungan dun sa paraang gusto ninyo. Dasal na lang po para kay Miss Chris Aquino ang maaari kong ibigay. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin ko na mas madagdagan pa para higit na makatulong ang panalangin ko.